Hindi madali ang maglingkod sa Diyos, pero may pangako siya sa ating lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kanyang guro, at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masisiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang matatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nauhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok nyo'y bilang na lahat, kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating mong ebanghelyo ngayon, sa ebanghelyo ng Panginoong Jesus ayon kay San Mateo, isang napaka-powerful reminder kung ano ba talaga ang cause of following Jesus Christ. Kanya pong binalaan at tinuruan ang mga alagad na isang araw ay makakaharap sila ng iba't ibang mga persecutions, ng iba't ibang mga pagsubok, sapagkat sa ating paglilingkod, sa kanilang paglilingkod, hindi madali ang kanilang kakaharapin dahil hindi nila mapiplease ang lahat. Hindi lahat ay tatanggap sa mabuting balita. At maging sa hanggang kamatayan, dahil sa kanila pong pananalig sa mabuting balita, ay kakaharapin nila ang mga kamatayan dahil sa pananampalataya. But meron siyang pangako sa bawat isang tumugon sa kanyang panawagan na hindi sila nag-iisa sa kanila pong ginagawa at lagi nilang kasama ang Panginoon. Kaya kanyang sinabi na huwag kayong matakot. Paulit-ulit yan ipinapaalala sa atin sa Biblia. Kaya sa ating pong paglalakbay, sa panahon po natin ngayon, tayo rin po ay sinusugo ng Panginoon sa iba't ibang kapamaraanan. Ngunit, huwag natin kakalimutan ang mga essential things na dapat po natin gawin sa ating pong pagmimisyon. Una, ay lagi po tayong manalangin. Take a few minutes each day to pray and reflect on your relationship with God. Pangalawa, find ways to serve. Find ways to serve other people sa inyong komunidad, maski hindi sa loob ng simbahan, kundi sa mga local na lugar sa inyo. Just by helping your neighbor in need. Diyan may ipapakita na tayo po ay mga sinugo ng Panginoon at daladala po natin ang kabutihan para sa ibang tao. And lastly is to share your faith. Hindi nyo kailangang magpakadalubhasa, although napaka-importante din na aralin ang ating pong pananampalataya. Ngunit sa bawat pagpulot po natin o pagdampot ng ating pong napakikinggan na salita ng Diyos, ibahagi po natin ito sa pamagitan ng hindi lang salita, kundi sa pamagitan po ng ating po mga actions. Let our actions and words reflect our love for God and our commitment to following Him. Tandaan, following Jesus is a journey of faith and trust. Kaya ipagpatuloy po natin ang lakad na ito na mayroong tapang at pag-asa na hindi niya tayo iiwan sa kabila ng mga persecutions at kahirapan na posible po nating maranasan. Tandaan, kasama natin ang Diyos sa lahat ng laban. God bless us all.